Kung hindi po kayo naniniwala na a-approvein ng NTC yun, bakit pa kayo nag-file ng petition? Wala po pong sinasabing hindi kami naniniwalang hindi aprobahan. Yun nga po, ibig ko sabihin... Naghihintay pa kami ng approval ng NTC. Okay. On the assumption that the NTC will eventually approve this petition, then the deed of assignment will be ratified and will be confirmed. Correct? Correct, Your Honor. Paano ngayon yung sasabihin sa amin ng ABS-CBN na meron na naman block time sa AMCAR? Sa bahagi na video na napanood natin, makikita natin kung gaano katapang, gaano kadeterminado itong si Senator Rodante Marcolita. Diyan sa video na napanood natin, isa yan sa mga nangyaring investigasyon noon sa Congress, ang pag-apply nga ng prangkisa ng ABS-CBN. Yan ang pag-uusapan natin at ikukumpara natin kung gaano ito katapang magpahanggang ngayon sa diyan naman sa investigasyon na nangyayari sa Blue Ribbon Committee tungkol naman sa mga ghost project. Yan ang pag-uusapan natin. Pero syempre, bago tayo magsimula rito, shoutout po muna sa lahat ng mga viewers, mga subscribers, at syempre pa sa mga silent viewers. Of course, doon sa mga suki natin, mga komentos sa baba. Shoutout po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Sana po mag-enjoy kayo dito sa video na babahagi ko ngayon, sapagkat ito ay magbabalik tanaw tayo dito sa ating magiting, magaling na senador at syempre matapang na si Senator Rodante Marcolita. Kung paano niya nilampaso ang mga abogado ng ABS-CBN. Yan ang mapapanood natin sa video na ito. Pero syempre, bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Rick, ang Pilipinas! Ano na? Yan ang tanong natin dito sapagkat ano na nga ba ang nangyayari dito sa ating bansa? Pero sa video na mapapanood natin ngayon, ipapakita natin dito kung gaano kadeterminado, kung gaano katapang itong si dating Deputy Speaker Rodante Marcolita. Ipapakita lang natin dito sa video na ito yung kanyang mga achievements, kung bakit hinangaan at kinabiliban ng maraming mga kandidato. Lalong-lalo na yung mga bashers, lalong-lalo na yung mga nagagalit sa kanya. Kaya pala, nagagalit sila kay Senator Rodante Marcolita sapagkat ito'y may puso. Meron itong tinatawag na determinasyon na kung ano talaga yung tama, yun ang kanyang gagawin. Panoorin natin ang video na ito para magkaroon kayo ng idea kung paano nga ba naipasara ang ABS-CBN. Imposible, di ba? Kasi balita natin na si Kibuloy ang nagpasara nito. Ito po, panoorin natin. Kayo na po ang humusga. I-play na natin ang video. Kasi malinaw na ho na the dummy relationship between ABS-CBN and AMCARA is existing without any iota of doubt. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Mr. Chair, Mr. Chairman? paliwanag lang po. Go ahead, Honorable Marcolita. Sa AMCARA pa rin, Mr. Chair, may tatanong lang ilang mga paglilinaw. Hearing resumed. Honorable Marcolita. Salamat po, Mr. Chair. Mga ilang paglilinaw pa rin po sana kaugnay nitong AMCARA, kung nandyan pa po sila. Mr. Karandang, nandyan pa po ba kayo? Konting panahon na lamang po ito. Nandito pa po. Noong pong ang ABS-CBN hindi pa po nag-divest ng kanyang shares sa AMCARA noong January 2019, nireport ninyo sa inyong financial statement na affiliate ninyo ang ABS-CBN, hindi po ba? Nung hindi pa sila nag-divest. Dahil doon sa block time agreement, kaya meron pong affiliation. Ano po yung sagot nyo, Mr. Karandang? Meron po talaga affiliation na tawag doon. Affiliate po ninyo ang ABS-CBN nung hindi pa sila nagda-divest dahil meron silang pag-aari na 49%, hindi po ba? Oo, kasi ano pa yun Yun nga po. kasama pa ang ABS. During that time, di ba Hindi- merong 49% ang ABS. Pinapo-confirm ko lang po sa inyo na talagang affiliate ninyo noon kasi sa batas po kasi pagka ang isang kumpanya ay nagme-may-ari ng 20% o mahigit, affiliate ninyo sila talaga, hindi po ba? Oo, tama po. Okay. Kasi po ang hindi namin masyadong maunamaan ay yung sinasabi ng ABS-CBN na bumili sila ng block time nung panahon na yon. Noon po kasi ang ginagamit pa ninyo Studio 23. Maliban pa po yung nung analog pa po ito eh. Nung analog period po ang pinagamit sa inyo ay pinagamit ninyo sa ABS-CBN Studio 23 pa po. Naalala po ninyo yon. Tama po yun.
At sa paggamit po ng ABS-CBN, hindi po ba totoo ng ginagamit nilang logo ABS-CBN, hindi po yung logo ng Amcara. Tama po? Nagkaroon po ng transfer yun yung Channel 23 to Ang tinata- ABS-CBN pag-Amcara. Oh, mamaya na po yung transfer. Ang sinasabi ko, sa tuwing ginagamit po yung Studio 23, ang ginagamit pong logo, ABS-CBN logo. Alam mo, sikat po yung logo na yun, yung bilog-bilog na iba-ibang kulay, yung po yun. Tama? Po yun. Meron pong yung Studio 23 is branding po. Wala po kayong logo na ginagamit sa Amcara kung hindi yung logo ng ABS-CBN. Malinaw po ba yun? Malinaw po. Ang gumagamit po ng logo sa Studio 23, ABS-CBN, pati po yung equipment at saka pasilidad, ABS-CBN. Tama po ba yun? Tama po. Kung ikukumpara po natin sa GMA, kasi kahapon po hindi masagot-sagot na mabuti ito, yung Tape Incorporated, ito po yung producer ng Itbulaga. Ang Itbulaga po ay yung Tape INC, wala po siyang prangkisa. Ang merong prangkisa, ABS-CBN. Pero kayo po, pareho kayong merong prangkisa ng ABS-CBN. Ang Itbulaga po, o yung Tape Incorporated, hindi po siya gumagamit ng sarili niyang logo. Ang ginagamit niya, yung logo ng GMA7. Hindi po ba ganoon, Mr. Karandang? Tama po yun. Tama po. Kaya po namin kasi inuulit-ulit ito dahil po sa pagtanggi ng ABS-CBN na yung ganito pong setup nung ginagamit pa po yung Studio 23, black time po kasi ang sinasabi niya. Kahit po natin bali-baligta rin ang mga pangyayari, hindi po black time yun, Mr. Amcara. Mr. Karandang. Ito po ay tinatawag na use of rock. Paggamit ng isang pagmemera, ini-enjoy po niya yung gamit ng isang tao para sa kanyang kapakanan. Yun po yung use of rock. Bawal po kasi yun, kung re-reviewin po ninyo yung prangkisa ng Amcara, bawal po yung use of rock. Kung babasahin po nyo uli, re-reviewin po ninyo. Ang sabi nga po ni William Shakespeare, Mr. Karandang, a rose by any other name will still be a rose. Sabihin man ng ABS-CBN na ito ay black time, hindi po ganun ang mangyayari. Ang turing po namin yon ay use of rock. Ngayon po, nung ma-divest naman po yung 49%, January 2019, tinatanong po kanina ni Congressman Boying, ito po kasi yung napakasalimut sa amin, hindi namin malaman kung anong naging kasunduan ninyo sa pagkabayaran sapagkat inilagay po ang operasyon ng Studio 23 kasi naman doon sa consolidated report naman ng financial statement ng ABS-CBN. Kaya medyo magulo po eh. Pero ang tanong po ganito, noong 2015 po, siguro mga Pebrero, Marso 2015, nung binigyan ng pagkakataon ng National Telecommunications Commission ang ABS-CBN para magkaroon ng test broadcast, ito po yung demonstration permit na ibinigay ng NTC. Ginamit po yung Channel 43 na po yon, hindi na po Studio 23 dahil magmamigrate na po sila from analog to digital. Tama po yun, Mr. Karandang, di ba? Tama po. At kagaya nga po ng sinabi ninyo, yung transmitter, sa kanila po yon. Tama po yun. At Metro Manila po kasi ang ginamit, kaya Channel 23 dahil sa medyo kokonti po kasi yung frequency. So sabi ng NTC, sa inyo namang sariling pagsunod din at saka ang ABS-CBN, gagamitin ng Channel 43. Pero yun po nakabase, hindi sa inyong prangkisa, kundi sa prangkisa ng ABS-CBN. Tama po ba yun? Tama po yun. At ang prangkisa ng ABS-CBN ay nag-expire noong March 4, 2020. Lilinawin lang po namin. Opo. Kaya po isinara ang Channel 43. Hindi po dahil sa kung anong bagay. Ito po ang nagiging problema uli. Nagpaikot sila rito na meron naman silang black time. Paano po mangyayari ang black time na sinasabi po ng ABS-CBN sa Channel 43 samantalang kayo po at saka yung Asian Multimedia and Production Company Inc. Nagkaroon na po kayo ng pag-uusap, kung tawagin po ay deed of assignment. Ang totoo po, nagpirmahan na kayo March 12, 2019. Tama po ba yun? Ang sasagot po si Tony Ginoso.
Tama po ba yun na nagkaroon na kayo ng Good afternoon, pirmahan? Your Honors. With regard to Asian Multimedia, no, and Production Incorporated, yes, we entered into a deed of assignment. O, yun lamang po. Kasi tatanungin ko po kayo uli. And UHF 23 and Sandali po. Ganito we po. wanted to raise funds, and in fact, file po kami ng petition, joint petition sa NTC, but this has not been approved, so yung consummation hindi pa nangyayari. But we have to have it approved by the NTC, and that's why we went through that process, because we needed to raise funds precisely because we want to augment, no, yung capabilities namin, especially in the regional stations. Ano po ang pangalan ninyo? Tony Veloso po, Attorney Tony Veloso po. Attorney Veloso, ang tinanong ko lang po kung totoong nagkaroon kayo ng deed of assignment on March 12, 2019. Yun lang po yung tinatanong ko eh. Oo, Yes, o po. hindi lang po ang sagot dun eh. Yes po, Your Honor. O yan, para madali tayo. At ito pong deed of assignment na ito ay nabanggit do sa NTC case number 2019-041 na kung saan nga inihintay po ninyo na ito ipagtibayin. Tama po? Opo. Kung ganun po, paano ngayon sasabihin ng ABS-CBN na naka-black time na naman siya sa inyo kung ang pag-uusapan ay Channel 43, gayong meron na kayong usapan ng Asian Multimedia Production Company, nasa kanyo na i-assign yun? Ano po bang gustong gawin sa amin ng ABS-CBN? Your Honors, wala pa nga pong approval eh. That's why we were still able to air the block time. We were able to execute the block time arrangement. Otherwise, kung wala na po sa amin yun at na-approval po yun ng NTC, then hindi na po kami nag-air nung ano nila. Eh kung alisin niyo muna kaya yung takip po ninyo para magkaintindihan tayo. Hindi ko po talaga maintindihan yung sagot niyo eh. Kung hindi po kayo naniniwala na a-approvein ng NTC yun, eh bakit pa kayo nag-file ng petition? Wala po pong sinasabing hindi kami naniniwalang hindi approval. Yun nga po. Ibig ko sabihin, Naghihintay pa kami ng approval ng NTC. okay. On the assumption that the NTC will eventually approve this petition, then the deed of assignment will be ratified and will be confirmed. Correct? Correct, Your Honor. O, paano ngayon yung sasabihin sa amin ng ABS-CBN na meron na naman black time sa Amkara? Eh, nai-assign na ninyo sa ibang Then we will have kumpanya. to make adjustments in our agreements, Your Honor. But yun nga, kaya namin ginagawa po yan because we really wanted to raise capital for our regional stations. Kasi ngayon, yung kanina, yung sinasabi nga ni Engineer Carandang, ang pinambayad po niya doon sa doon sa stocks ng 49% ng At saka na muna po yun, hindi yun ang tinatanong ko sa inyo eh. Paligoy-ligoy po kasi kayo eh. inaano ko lang Ang yung tinatanong ko 49% po- kasi was came from unrestricted retained earnings, which will be realized itong pagkatapos itong 2019 audited financial statements. Attorney Veloso, Yes, sir. Yes, Your Honor. ang nakikita po namin kasing problema ganito. Pinapaniwala po kami ng ABS-CBN ang black time po ay nandyan pa sa panig ng Amkara. Sa amin pong palagay, sapagkat na-assign na po ninyo yon at naghihintay na lang kayo ng approval, mawawala na po sa inyo dahil inassign na po ninyo sa Asian Multimedia and Production Company. Ito po ang nakikita naming konting parang salamangka na naman. Hindi po ba yung... Sino po ang may-ari ng Asian Multimedia and Production Company? Sila Mr. Freddy Garcia po. Mr. Freddy Garcia. Hindi po ba yan dating director ng ABS-CBN? Wala na po kung I don't know what his position, Your Honor. Executive Vice President ng ABS-CBN. Ngayon po, tingnan nyo. Ganito po kasi ang nakikita namin, Attorney Veloso. Counsel din po ba kayo dati ng ABS-CBN? Long time ago, Your Honor, I was already in ABS, GMA, MTRCB, so 90s. 90s pa po. Okay, seasoned lawyer po pala kayo. Ito po kasi, ang Amkara franchise will expire on July 16.
Ito po, itong July. So ano na po tayo ngayon, Mr. Chair? July 2. Your Honor, So 14 na araw na lamang. Hindi, July 16 itong sa Amkara. Your Honor, hindi po sa July because yung Tama po. basihan po yung publication. Congressman Marcoleta, sa paglilinaw po ng chairman na ito sa committee secretariat ay napag-alaman natin na ang publication ay naganap ng November. Kaya po ang eksaktong ang buwan po ng pag-expire ng prangkisa ng Amkara ay mangyayari pa sa Nobyembre nitong taong ito. Congressman Marcoleta. Nakalista po kasi doon sa brief na binigay po ng ating committee, July 16, ang kanilang under Republic Act 8135. So alin man ang mangyayari, itong taon din po mag-expire siguro ang prangkisa. Tama po, Samantalang tama ang po. Asian Multimedia, mag-expire po, Mr. Chair, 2029. Ibig sabihin, may mga 8 taon mula ngayon. So parang plan C na naman ito. Mula sa Amkara, pwede na naman silang lumundag sa Multimedia and Production Company sapagkat meron pang natitirang mga 8 taon ang prangkisa na yun. Ito po kasi ang napakahirap nating pinag-uusapan mula pa eh. Parang may mga smoke screen kasi silang ginagawa. Parang takip dito, takip dito. Kayo po yung nag-a-apply kasi Mr. ABS-CBN ng prangkisa. Mula pa sana nung umpisa, naging maliwanag na tayo rito. Klarong-klaro. Nagsimula siguro tayo sa pag-amin ng pagkakamali natin. From day 1 hanggang ngayon, hindi po ganun ang nakita namin eh. Sakala po ba ninyo, ang kongresong ito ay hindi reasonabling kongreso? This Congress is comprised of several moving parts. 300 people all in all. Meron kaming sariling pananaw bawat isa. Ngunit pwede kaming magkaisa kapag nakita namin na hindi kayo pumunta rito para humingi ng prangkisa sa isang malinis na kaparaanan. He who comes to equity must come with clean hands. Pare-parehong abogado, yun po ang alam nating doktrina. Hindi po yan ang nakikita namin. Salamat po, Mr. Veloso, at sa ibang subject na po tayo. Salamat po, Mr. Chair. Ganon katapang ang isang Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, may tatanungin tayo ngayon dito kung ano ang masasabi niya doon sa performance na nagawa ni Senator Rodante Marcoleta. Ito ay hindi lamang pangkaraniwang tao. Ito ay isa sa pinakapakapangyarihang tao dito sa Pilipinas. Sino ba yung tinutukoy mo, boss? Panoorin na lang ninyo at tignan natin kung mahula ninyo yung description na sinasabi ko. Eto na, ipasok na natin ang video kung ano talaga ang gusto niya sabihin sa nagawa at ginawa ni Senator Rodante Marcoleta. Nung hindi pa siya senador, congressman pa lang ito, deputy speaker po ang tawag sa kanya. Eto na, panoorin natin. Dante Marcoleta. Narinig na kita noon. Pero hindi kita ayaw kilala. Nung nainteresado ako sa iyo, yung nagtatanong-tanong na ako kung sino ka, your lawyering and everything, at yung performance mo sa Congress. But I was really impressed yung pagdala mo sa kaso ng gobyerno, or at least yung nag-neutral ka man, pero nilabas mo yung totoo. Hindi ka takot sa mga oligarchs, hindi ka takot sa pera nila, at ginawa mong ikaw yung nagsasalita para sa lahat ng gustong sabihin nila hindi nila masabi at nasabi mo. There are few men, sabihin ko sa iyo, without meaning to offend the rest of the guys there na kung saan tayo napunta at kayo nagtatrabaho. You seldom see committed persons talaga sa trabaho nila. And I was said very much impressed by your behavior, performance, yung sinabi mo sa lahat. Pinalabas mo ang lahat kung ano ang mali ng gobyerno dito sa ABS-CBN na sa matagal na panahon, I said, government, and even ako, na ako, pinaputok ko lang yung mga mali nila, but nobody carried the name of the Republic of the Philippines parang doon sa Kongreso. Ikaw yun.
And I was very much impressed. So nagtatanong ako. You are a principled man, extremely honest, with integrity. At nung nalaman ko, kung makipag-away ka ng tao o isang korporasyon or ahensya, be it in government or outside, nakita ko yung passion mo to ferret out the truth. So kaya ako yung mismong personal nagsabi sa iyo kung sana maging senador ka, tumakbo ka. So yan ang gusto ko, manalo ka, use the passion that you have in your heart to work for the Filipino people, lalo na ako paalis na. At ako'y believe na believe sa iyo, sa totoo lang, because I like honest persons, men of integrity. Alam mo, sa totoo lang, ang kulang natin actually, sad to say, ang ginawa itong maramihan mga members ng Congress is, alam mo na, ito yung walang ginagawa at pumasok lang dyan, lalo na yung mga mayaman, milyonaryo, may negosyo, simply to protect or enhance their finances sa pagkatao nila. But wala tayong mga crusaders kagaya ninyo na pag naumpisahan yung o pag-usapan yung mali, that na follow up ninyo hanggang huli. Kagaya ng ginawa mo sa ABS-CBN. Pinalabas mo talaga lahat ang kalukuhan nila. So, doon ako nanonood, started to, and I said, I have found one of the men whose honesty I cannot question. Kaya pinapatakbo kita at tinanong ko kung anong magawa mo. In addition to what you have said, I said, maasahan ka ng ordinaryo na akong Pilipino by that time. That mayroon kang may tao dyan, ang pangalan si Rodante, to help us in our campaign against corruption. Marami yung dyan, na hindi, umpisahan lang tapos nawala na pagkatapos. They do not even bother to ask yung ahensya na napuntahan. O ito si whatever, kung mawa nyo, Senador Marcoleta, saan, anong nangyari yung resolution namin na pinasa sa iyo. Nawawalan in the maze of, sa karaming trabaho. Madali mawala yan. So, yung seal mo ng ni Rodante Marcoleta, doon ko nakita, na talagang pinupursigir mo hanggang to the end. And that is why, ang CBN, na-discover natin maraming mali at pwede talagang mahabol sila, and even sa back taxes and the falsification doon sa sinabi mo yung lupa na 4 hectares lang ba yun? It was made to appear when all in all it was 400 square meters or something. Yun. Doon dapat magpasalamat ng Pilipino na inilabas mo yun at magbayad sila ng wastong buwis.